Hi! Hello po sa inyo. Hello po sa lahat ng aking mga subscribers sa aking YouTube channel. Kape po muna tayo kasi tag-ulan ngayon. Iintrohan ko pa din kayo ha para makilala nyo yung aking YouTube channel. Okay, so ganito po yun. Ito na nga. So napauso na po kasi ngayon ang calamity loan. Bakit kamo? Dahil sa nagdaan na bagyong Karina, sinabayan pa ng habagat kaya nagkaroon po ng offer ang SSS ng calamity loan. So far po, sa paggawa ko ng video na ito, ang mga nakadeclared na calamity area po ay ang Metro Manila at ang Province of Cavite. So ito na nga ang qualification para kayo makapag-avail ng calamity loan. So unahin po muna natin ang employed. So sa employed muna tayo. Ayun, nakadighay ako sa kape. So ganito po yon. Pag employed po kayo at gusto nyo po mag-avail ng calamity loan sa SSS, dapat po kung kayo ay bago sa inyong kumpanya or new employed kayo sa company pinapasukan nyo, kung kayo may direct or agency, dapat meron kayo at least na 6 months active posted contribution po. Ulitin ko po, meron po kayong 6 months active posted contribution po para makapag-avail po kayo ng calamity loan. And then pangalawa, kayo po ay merong kabuuang at least 36 months posted contribution po. Pangatlo, dapat po wala po kayong utang na calamity loan previous. So wala po kayong utang, kay may utang kayong naiwan na piso or 10 piso o basta wala po kayong utang na calamity loan, as in cleared po kayo, as in zero, wala kayong utang. Pang-apat, kahit na meron po kayong utang na salary loan na hindi nyo pa nababayaran, basta kayo ay active employee at kayo po ay continuous naghuhulog ng inyong SS contribution, pwede po kayong makapag-avail ng calamity loan. Ha? Ulitin ko ulit, kahit na meron po kayong salary loan balance na hindi pa nababayaran, basta active member kayo at kayo po ay employed, pwede po kayong mag-avail ng calamity loan. Panglima po, dapat po wala po kayong condonation. Hindi po kayo nakapag-apply ng condonation or conso loan para po di kayo ma-reject sa calamity loan. At dapat meron kayong bank account. Bakit kamo? Kailangan po ang inyong bank account, sarili nyong bank account na nakapangalan sa inyo para i-enroll po yan sa DAEN kasi doon po mapupunta ang proceed ng inyong calamity loan. Kung kayo naman po ay OFW, kung kayo naman po ay tawag nito self-employed or kayo po ay voluntary member, basta po kayo po ay active member ha. Ibig sabihin ng active member, regular kayong naghuhulog ng inyong contribution sa SSS. Well, regular, ibig sabihin every month naghuhulog kayo, basta naghuhulog kayo ng inyong contribution at kayo na po ay lampas na sa 36 months, wala kayong utang din na calamity loan sa SSS, pwede din po kayo mag-avail ng calamity loan. As long as na inyong mga address, importante po dapat po ang inyong mailing address at saka home address ay naka-address po sa declared calamity area. Okay? Dapat naka-declared na calamity area. Kahit devastated kayo, ibig sabihin na may nasira sa inyo nung nagdaang bagyong Karina, or na kayo ay binaha, or kayo ay nasira ang bahay, o kahit ano pa man, kung ang tinitirhan mo o yung address mo, yung home address mo or yung mailing address mo ay hindi sakop doon sa nakadeclared na calamity area, hindi po kayo makapag-avail. So ang gagawin nyo, kung kayo talaga ay
nakatira sa isang naka-declared calamity area pero hindi naka-update ang inyong home address at mailing address, pwede po kayong pupunta sa SSS office at mag-update kayo ng inyong present address using SSS E4. Kung gusto niyo po magpa-assist sa akin, kontakin niyo po ako dito sa aking Messenger account na ibibigay ko po sa inyo. Then chat niyo po ako diyan para help ko po kayo doon po sa mga nagkakaproblema po sa address. Okay?